Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay papanoorin natin ang isang kapanapanabik na sci-fi action na pelikula na pinamagatang 65 na nagsisimula sa isang paglalakbay sa buong cosmos. Habang inilalarawan ko ito, ipapakita ko sa inyo ang isang nakakabighaning ganda ng space, ang nebula, at ang mundo ng Samaris, isang planeta kung saan makikita natin ang ating pangunahing bida na si Mills, na nagpapahinga kasama ang kanyang asawa at pinapanood ang kanilang anak na si Naveen na naglalaro sa beach. Sinusubukan ni Naveen na sumipol gamit ang kanyang mga kamay, kaya lumapit si Mills sa kanya upang turuan siya ng kanyang master technique. Sila ay nagkaroon ng masayang bonding, tumatawa hanggang sa bigla tayong dinala sa isang spaceship na napapaligiran ng mga bituin. Ang ating matapang na piloto na si Mills ay nasa 2 taong misyon upang maghanap ng lunas para sa sakit ni Naveen. Sa kasamaang palad, siya ay nahaharap sa isang asteroid. At oo, alam kong nahulaan mo ito. Ang kanyang spaceship ay natamaan ng mga labi ng asteroid at ito ay nawalan ng kontrol habang nasa biyahe patungo sa isang misteryosong planeta na tinatawag na Earth. Parang epikong lugar ha. Nang bumagsak ang spaceship ni Mills sa isang latian, siya na lang ang natitirang buhay sa spaceship, habang ang ibang mga pasahero ay hindi pinalad na mabuhay nang mahulog sila sa spaceship sa panahon ng kaguluhan. Nagpadala siya ng distress call at nagsimulang tuklasin ang hindi kilalang mundo at nalaman din niya na malinis ang hangin sa mundong ito. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang batang babae sa cryostasis na mahimalang nakaligtas sa panahon ng trahedya. Habang dinadala niya siya sa ligtas na lugar, nagulat siya nang makakita siya ng isang napakalaking footprint sa putik. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang plot twist. Ngayon malalaman natin na 65 milyong taon na ang nakalilipas, mayroong isang misteryosong tao ang bumisita sa Earth. Naintriga ka ba? Dapat lang. Kaya i-enjoy mo ang natitirang recap. Kaya't nang magising si Mills kinabukasan, naghanda siya para gawin ang lahat para iligtas ang babae. Sinubukan niyang gamitin ang computer ng spaceship para hanapin ang kalahati ng barko ngunit nabigo siya. Ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa. Lumabas si Mills para mag-explore sa lugar. Ngunit, nagulat siya nang makakita siya ng malalaking buto, na pagtanto niya kaagad na may mga malalaking halimaw na nakatira sa paligid. Habang nasa labas siya, tinamaan siya ng isang mainit na geyser na hindi niya nakitang paparating. Matapos makarecover, may nakita siyang isang bagay na makintab sa malayo. Ito ang kalahati ng spaceship na nasa isang malayong bundok. Nagsisimula palang magplano si Mills ng kanyang susunod na hakbang nang makakita siya ng isang T-Rex sa di kalayuan, ngunit bigla din siyang inatake ng isang maliit na dinosaur. Pagkatapos ng isang mahirap na tunggalian, nagawa niyang itumba ito gamit ang kanyang baril at patuloy na pinapalo ito hanggang sa ito ay mamatay. Pero teka, meron pa, may narinig siyang kakaibang ingay na nagmumula sa kakahuyan at nalaman niyang si Kylie iyon, ang dalagang iniligtas niya at sinusundan siya ngayon. Sinubukan ni Mills na habulin si Kylie, ngunit pareho silang bumagsak sa isang madulas na daan at lumapag sa tabi mismo ng isang malaking patay na dinosaur. Ang mga puno ay nagsimulang manginig at isang mas malaking halimaw ang paparating sa kanila. Mabilis na kumilos si Mills at dinala si Kylie pabalik sa ligtas na lugar. Binigyan niya ng paunang lunas ang mga sugat ni Kylie, ngunit may kaunting hadlang sa wika dahil hindi gumagana ang translator ng spaceship. Nakaisip ng paraan si Mills, gamit ang pulang pulbos upang iguhit ang bundok sa mesa na nagpapaliwanag kung saan kailangan nilang pumunta upang makatakas sa lugar na ito. Lumapit si Kylie sa kanya at iginuhit ang kanyang mga magulang at binanggit ang kanyang mga pamilya. Upang mapanatiling kalmado siya, nagsinungaling si Mills na nagsasabing naghihintay din ang kanyang pamilya sa bundok. Pagkatapos ay nagpadala si Mills ng isa pang SOS na nagpapaalam sa kanyang mga kasamahan na may natagpuan siyang nakaligtas. Samantala, natuklasan ni Kylie ang mga recording ni Naveen. Habang pinapanood niya ito, malalaman natin na sa unang taon ng paglalakbay, lumala ang sakit ni Naveen, kaya dinala siya sa ospital. Sa una, masasaya ang mga mensahe niya kay Mills, ngunit sa paglipas ng panahon, nabahiran ang mga ito ng galit dahil wala siya roon para sa kanya. Nahuli ni Mills si Kylie na pinapanood ang mga tape, mabilis na pinatay ang mga ito, at nagpa siya na oras na para umalis. Matapos magdala ng mga supply, nagsimula sina Mills at Kylie ng isang paglalakbay sa kagubatan na natiling tahimik upang maiwasan ang atensyon mula sa mga gutom na dinosaur. Habang tinutulungan nila ang isa't isa sa daan, naging mas malapit din sila sa isa't isa. Napansin ni Kylie ang isang bagay na maliwanag na kumikinang sa kalangitan ngunit hindi siya nagsalita tungkol dito.
Sa kalaunan, nagsimula siyang maboard at sinimulan niyang batuhin si Mills ng mga berry na nakita niya. Hindi na ito natiis ni Mills, kaya inis kanya ang mga berry at ipinahayag na ang mga ito ay lason at sinabi kay Kylie na mamamatay siya pag kumain siya nito. Habang patuloy na naglalakad sila sa kakahuyan, isang malaking insekto ang tumalon sa kanyang likuran at nang patayin niya ito, nalagyan ng kanyang kamay ng malagkit na go. Sinubukan niyang punasan ito sa isang puno, ngunit dumikit lang ang mga bahagi nito sa kanyang kamay na labis na ikinatuwa ni Kylie. Nagsimulang makipaglaro si Mills sa kanya at hinabol si Kylie gamit ang madumi niyang kamay, ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang mahulog ang isang maliit na puno sa malapit. Nakarinig sila ng ilang kakaibang ingay at nakakita ng isang maliit na dinosaur na nakulong sa isang hukay ng ilang malagkit na go. Naawa si Kylie sa maliit na dinosaur kaya tumakbo siya para tulungan ito kahit na sa tingin ni Mills ay masyadong delikado ito. At ubili siyang tinulungan na tapusin ang pagliligtas dito. Nang makalaya ang maliit na dinosaur, nilapitan ito ng isang grupo ng mapanganib na dinosaur bago ito inatake at pinatay. Agad na hinila ni Mills si Kylie para magtago para hindi niya masaksihan ang malagim na eksena, ngunit alam niya kung ano ang nangyayari at hindi niya mapigilang umiyak. Kahit masakit ito sa kanya, ipinagpatuloy ni na Mills at Kylie ang kanilang paglalakbay, humihinto sa isang talon upang linisin ang sarili at muling punuin ang kanilang bote ng tubig. Nag-aalala si Mills tungkol sa estado ng kanyang sugat sa tiyan, ngunit ang pagkakita sa katatagan ni Kylie ay nagpapaalala sa kanya kay Naveen na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Nakahanap si Kylie ng ilang magagandang bulaklak at sinubukan ibigay ito kay Mills hanggang sa hinayaan niya itong maglagay ng isa sa kanyang buhok. Nang biglang mawala ang signal ng scanner ni Mills sa bundok, umakyat siya sa isang puno para makakuha ng magandang signal. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi naaayon-ayon sa plano. Dumapo ang isang insekto sa kanyang kamay at sa kanyang pagtatangka na iwaksi ito, nabali niya ang isang sanga at nahulog at naputol ang kanyang braso sa proseso. Habang tinutulungan ni Kylie si Mills na itulak ang kanyang braso sa isang puno upang subukang ibalik ito sa pwesto nito, ang kanilang ingay ay umakit ng isang grupo ng mga dinosaur. Sinabihan ni Mills si Kylie na tumakbo habang pinipigilan niya ang mga dinosaur. Matapos i-activate ang ilang maliliit na bomba at patumbahin ang kalahati sa mga dinosaur, ang ibang mga nakaligtas ay patuloy na tumatalon kay Mills at isa-isa niyang binaril ang mga ito. Samantala, nahaharap din si Kylie sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa mga lumilipad na mga dinosaur. Sinubukan niyang magtago ngunit nahanap siya ng mga naunang dinosaur kanina. Habang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Mills ay nagpakita at iniligtas si Kylie. Pero teka, isang dinosaur ang nagpakita sa likuran ni Kylie at tinangay siya gamit ang bibig nito at hinili siya palayo. Nagsimulang kumilos si Mills, hinabol sila at tinatakot ang dinosaur gamit ang isang mahusay na pagpapaputok ng baril. Ngayon ay masyado nang natatakot si Kylie na magpatuloy, kaya umupo si Mills malapit sa kanya na nagbibigay sa kanya ng ilang kinakailangang espasyo para magpahinga. Habang dumidilim, sinubukan ni Mills na sumipol tulad ng dati na ginagawa niya kay Naveen, umaasang mapawi ang takot ni Kylie. Gumana ang kanyang trick at sumipol pabalik si Kylie gamit ang diskarte ng kanyang pamilya, sumasang-ayon na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakahanap sila ng kuweba na mapagpapahingahan para sa gabi. Nag-set up si Mills ng mga sensor bilang alarm kung sakaling may lumapit na anumang panganib at ginagamit ang kanyang scanner upang suriin ang kalangitan at sa wakas ay napansin ng isang kalapit na meteorite. Maliit lang ito kaya hindi siya nag-aalala. Ipinahayag ni Kylie na dinala niya ang isa sa mga tape ni Naveen. Bagamat sa una ay nabalisa si Mills, pinaandar niya ang tape at nakahanap ng kaginhawaan ng marinig ang boses ni Naveen. Habang sinusubukang matulog ni Mills, ang mga alaala ng araw na nalaman niyang namatay si Naveen sa ospital ay bumabagabag sa kanya at siya ay napaiyak. Nang maglaon ng gabing iyon, ginising ng mga sensor si Mills, nagbabala ng isang panganib. Nakita niya ang isang insekto na gumapang sa bibig ni Kylie at mabilis itong pinatay na nagpapahintulot sa kanya na isuka ang mga labi nito. Pagkatapos, nagsimulang tumunog ang alarm ng mga sensor at lumitaw ang isang napakalaking dinosaur sa labas ng kuweba. Nagpaputok si Mills ng ilang putok ng baril at nagpa siya na kailangan nilang tumakbo. Matapos hawakan si Kylie ay tumakas siya sa isang maliit na butas sa likod ng kuweba. Habang naghahanap sila ng paraan para makalabas, hindi nila namalaya na may maliit na dinosaur na umaaligid sa kanila.
Pagkatapos ng maraming paglalakad at pagsiksik sa masisikip na espasyo, narating nila ang isang dead end. Sinubukan ni Mills na humukay ng isang maliit na butas sa pagitan ng mga bato, ngunit hindi nagtagal, napagod si Mills at tumigil sa paghuhukay. Nagalit si Kylie at iginiit na magpatuloy sila para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Mills na sabihin sa kanya na patay na sila, ngunit hindi niya ito maintindihan. Biglang nakakuha ng ideya si Mills. Gumagamit siya ng mga bomba para palakihin ang butas para makapasok si Kylie at ibinigay sa kanya ang iba pang mga pampasabog para sa kaligtasan. Nakarating si Kylie sa kabilang panig ng butas at sinenyasan si Mills na ligtas ang lugar, ngunit nang subukan ni Mills na sumunod, bumagsak ang paligid ng butas at naputol ang pakikipag-ugnayan niya kay Kylie. Desperado at galit, narinig ni Mills ang dinosaur na papalapit at tumakbo pabalik sa nakaraang kuweba. Ginamit niya ang kanyang scanner upang subaybayan ang mga galaw ng halimaw. Nang lumitaw ang dinosaur sa harap niya, naghanda si Mills at nagpaputok ng baril sa halimaw, ngunit pinatalsik siya ng dinosaur at nabitawan ang sandata mula sa kanyang pagkakahawak at kinagat ang kanyang braso. Ngunit, patuloy na lumalaban si Mills, gamit ang kanyang scanner para maglabas ng malakas na frequency na nakakagambala sa nilalang. Sinamantala niya ang pagkakataon at kinuha ni Mills ang kanyang baril at tinapos ang dinosaur. Si Kylie, na ngayon ay nag-iisa, ay nililibot ang kagubatan at lumikha ng isang pansamantalang sandata gamit ang isang malaking buto, gamit ang nakakalason na berry, at inilagay ito sa dahon. Samantala, nakatakas si Mills sa kuweba at nadiskubre ang isang napakalaking meteorite na umaagos patungo sa planeta na nagbabanta ng isang sakuna na sisira sa mundo. Dahil sa pagkataranta, sinubukan ni Mills na hanapin si Kylie at narinig ang sigaw niya habang papalapit ang isang dinosaur. Nagtago si Kylie sa loob ng isang puno ng kahoy habang nagmamadali si Mills para tulungan siya, ngunit siya ay natisod at nahulog sa kumunoy. Habang lumulubog siya, tinawag niya si Kylie na matapang na humarap sa dinosaur sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bomba dito na pinatay ang nilalang. Nang mawala ang panganib, tinulungan ni Kylie si Mills na makaalis sa kumunoy at sila ay nagbahagi ng taus-pusong yakap. Mabilis na ipinaliwanag ni Mills ang sitwasyon ng meteorite kay Kylie at nakipagsapalaran sila sa natitirang oras upang masakop ang huling ilang milya ng kanilang paglalakbay. Nang maglaon, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa paanan ng bundok. Naunang umakyat si Kylie, sinigurado na matibay ang lubid upang suportahan ang bigat ni Mills habang sumusunod siya. Magkasama, nahanap nila ang kalahati ng barko at kinumpirma ni Mills na papunta na ang rescue vessel. Gayunpaman, namuo ang galit ni Kylie nang matuklasan niya ang nawasak na mga cryotank ng kanyang pamilya. Ibinahagi ni Mills ang kanyang dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak na si Naveen at nangakong hindi na ito hahayaang mangyari muli. Dahil sa emosyon, niyakap ni Kylie si Mills habang magkasama sila sa mga huling sandali, ngunit walang oras para sa pagluha. Dahil ang mas maliliit na fragment ng meteorite na nagsimulang umulan sa Earth na pinilit sina Mills at Kylie na pumasok sa emergency pod. Nang malapit na itong ilunsad ni Mills, isang meteorite ang tumama sa spaceship na nagpabagsak sa pod sa bundok at nawalan sila ng malay. Nang magising si Kylie, galit na galit niyang sinubukang ilunsad ang pod, ngunit sinasabi ng computer na hindi ito maaaring mag-launch dahil sa kasalukuyang posisyon nito. Lalong naging mahirap ang sitwasyon nang lumitaw ang isang napakalaking dinosaur at nagsimulang atakihin ang pod. Nang magising si Mills, mabilis na kumilos si Mills at tinanggal ang seatbelt upang pigilan ang dinosaur. Dahil ang baril ay nahulog sa lupa, isinapanganib ni Mills ang lahat sa pamamagitan ng pag-alis sa pod para kunin ang sandata, ngunit nalaman din niya na hindi ito gumagana. Habang ang pangalawang dinosaur ay sumali sa laban, nagawa ni Mills na ayusin ang kanyang baril habang nagtatago sa likod ng isang fragment ng ship. Nang mapaligiran sila ng mga dinosaur, ginamit ni Kylie ang tape ni Naveen upang lumikha ng hologram upang hayaan ang mga halimaw na atakihin ito. Habang may luha sa kanyang mga mata, sinamantala ni Mills ang pagkagambala ng mga dinosaur, pinabagsak ang isa sa mga dinosaur habang ang isa ay patuloy na itinutulak ang spaceship, sinusubukang makuha si Kylie. Hindi nag-aksaya ng oras si Mills at hinarap ang pangalawang halimaw at pinatumba din ito na tinitiyak na pareho silang ligtas ni Kylie. Habang ang mga panganib ay tila wala na, ang pod ay nasa tamang posisyon na upang ilunsad. Sa kasamaang palad, dumating ang isa pang dinosaur mula sa kuweba at hinarap si Mills. Ito ay bumalik para sa ikalawang round at hindi ito papayag ng hindi nakakaganti.
Dinala ni Mills ang dinosaur patungo sa lugar ng geyser. Umaasa na ang mainit na pagsabog ng tubig ay magagawa nitong patumbahin ang halimaw. Ngunit, nagawa lang nitong pabagalin ang pagkilos ng halimaw. Sa kanyang huling sandali, nagpakita si Kylie at sinaksak ito sa mata gamit ang bone weapon na ginawa niya kanina. Sa kabutihang palad, isa pang geyser ang sumabog sa dinosaur at sa pagkakataong ito ay direktang tumama sa kanyang tiyan na tinatapos ito ng tuluyan. Nang sa wakas ay wala ng banta, bumalik sina Mills at Kylie sa pod at umalis sa tamang oras habang bumabagsak ang meteorite sa Earth at tinatapos ang lahat ng nabubuhay na dinosaur sa Earth. Habang tumatakbo ang pod sa kalawakan patungo sa kanilang rescue vessel, ipinikit ni Mills ang kanyang mga mata at inaalala ang mga nakaraan kasama si Naveen. Naramdaman ni Kylie ang kanyang kalungkutan at hinawakan ang kanyang kamay. Nag-aalok ng kaginhawaan habang magkasama silang naglalakbay patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.